Magandang hapon po. Magandang hapon. Dinig niyo na po kami at Sir Nelson. Medyo maliwanag na ngayon. Kasi po kanina naka pa yung ating audio. Sir, tulad nga na nabanggit ko kanina, no, sa Batangas meron akong personal experience diyan ng dahil sa kakulangan nga ng kuryente. Ano nga ba yung pangunahing dahilan kung bakit hindi kayang supplyan ng Batalec 2 ang sapat at tuloy na kuryente diyan sa Batangas? Palagay ko ay hindi upgraded ang facilities. Kulang din ang mga facilities sila. Kaya talagang hindi nila kayang supplyan ang mga requirement. Kasi kung tutuusin ang Batangas, very strategically located, para sa turismo, para sa negosyo. We're only 1 to 1.5 hours away from Manila, lalo na with the Star Tolten expanded at saka yung SLEX expanded, ang lapit-lapit na natin. Kaya lang yung maraming negosyo kagaya namin, we're in the resort business, hindi kami makakompete halimbawa doon sa ibang mainstream ng mga resort owners sa ibang lugar na sinusuplayan ng Meralco kasi mataas yung aming power supply cost. Yeah, actually sabi ko kayo nasa Katambayana. Ako din, meron kami dati yung resort sa Matabungkay. At every peak season, yan ang problema natin sa Batangas Every peak season, doon naman napapadalas yung pagba-brown out, 'di ba, ng Batalec. Oh. So kung kailan peak season, brown out, actually we have 6 genset na 250 kVA. Kaya lang hindi pa rin sila enough para ma-supply, ma-operate talaga lahat yung mga facilities namin pagka brown out. Medyo mataas ang operating cost namin kasi yung breakdown ng mga appliances and equipment ay mas mabilis kaysa kasi yung power fluctuation kasi halimbawa 220 ang supply dapat doon, hindi naman sa 220 usually talagang mababa. Kaya yung mga appliances like TV sets, refrigerator, freezers, air conditioners, mabilis ang breakdown. Yung yung lifespan niya ay mas maigsik sa normal lifespan sa regular na gamit. At ayan, Sir Nelson, matanong lang po namin, base po sa inyong experience, gaano po ba kadalas maranasan ng mga residente at negosyo sa ilalim ng Batalec 2 ang brownout o pagkawala ng kuryente sa loob ng isang linggo o sa loob ng isang buwan? Sa loob ng isang buwan, normally may mga 8 hours, 6 hours. Pero kapag may aberya, halimbawa may bagyo, ayan, madalas may madalas yan, nakakaroon ng brownout. At kung medyo matindi ang bagyo ng konti, ay extended talaga rin yung brownout. Oo. So, at marami rin ang program, na malalaman mo lang, may 4 hours ngayon or may 6 hours. Sir Nelson, meron po ba tayong datos kung ilan ng mga bilang ng mga negosyo o mga resort owners ang lumipat nagsara dahil sa problema sa kakulangan ng sapat na kuryente sa Batangas? Wala naman siguro talagang sasabihin mo ay nagsara. Kaya lang in terms of being competitive, siguro nahihirapan kami kasi halimbawa room rate namin, sabihin namin dapat ay mga 6,000, pwede naming babaan sana yan kung mas maganda ang supply ng kuryente, mas mababa. Yun. So hindi kami makaka-compete sa iba. Kasi yung usual ang Meralco, yung sinusuplayan nila, mas steady, mas reliable ang power supply nila, at yung rate nila mas reasonable. Yun nga, bukod nga ron sa bawa ang rate natin 6,000. Paminsan-minsan pa yung guest natin nanghihingi ng refund kapag nag-brownout ng matagal ang Batalec. Kawawa yung ibang walang power generators. Yung mga may
power generators naman, of course, we have to increase our room rate kasi additional cost sa atin yan eh. Yung mga walang Gasolina. crudo, yung mga iba naman na walang power generators, napipilitan sila Nagbaba na mag-refund. lang ang Oo, presyo. sige, 50% i-refund ko. Yun talaga yan. Medyo nahihirapan sila mag-survive pagka gano'n. Di ba, makwento ko lang din, di ba, sa Nasugbu lang, di ba? Emerging ngayon destination sa Nasugbu, yung sa may Kaibiyang Tunnel, di ba? Sa Nelson. Ang daming resorts dyan, sa gilid, sa paligid niyan, along that highway, na ang rates, napakababa. Kahit na ang pupunta dyan ay mga upper middle class, agaganda ng kotse, pero ang roomies dyan napakababa kasi ang kuryente ron hanggang 10 PM lang. Kung gusto mong magkaroon ng electric fan, magbabayad ka ng extra sa nagbibigay ng may generator. Pero pang electric fan lang yun. So, yun nga yung sasabi ni Sir Nelson na hindi nagiging competitive to law yung tourist destinations o yung mga resource owners dyan sa Batangas. Hindi kayo maging competitive kasi wala kaming kuryenteng ipagmamalaki at hindi mo tuloy nababansot kumbaga yung tourism industry ng Batangas dahil sa kakulangan ng sapat na kuryente. Hindi rin kami makagamit ng mga refrigerator or air conditioner na may cost saving devices kasi hindi pwede siya sa pagka yung power ay hindi consistent. Yung power Masisira. fluctuation masyadong Masisira yung mga gamit. Pero yun, Sir Nelson, meron po ba kayong mga eksaktong detalye kung magkano na po ba yung kabuuang nalugi sa sektor ng turismo at iba pang negosyo sa Batangas dahil sa sunod-sunod at madalas sa power outages po? Kami, yung aming negosyo is po, Sir Nelson. kalas din, yung mga TV sets namin, Sir Nelson, napuputol-putol po yung ating signal. hindi tumatagal ng nag-average lang na 3 to ang air conditioners, ang maintenance ay medyo mas malaki ang maintenance ng mga air Tama. conditioners. Ang mga freezers, yun tinatamaan. Washing machine, dryer, tinatamaan din yan. O kasi malalaki ang mga equipment. In short, ang kabuuang lugi ay mga kagamitan nila talaga. Kasi kami sa amin lang ilang beses kaming masiraan ng refrigerator, yung mga freezer dahil nga sa fluctuating power source. And then yung aircon, mas madalas ang maintenance mo pagpapaayos. Yung TV lalo, actually ang pinakamadaling masira dahil sa power fluctuation yung yung television sets and yung mga refrigerators, yung tulad na binabagit ni Kasi Sir hindi Nelson. tuloy-tuloy yung power. Pero yan, Sir Nelson, matanong lang din po namin, ano po ba sa pananaw ninyo yung pagkakaiba ng serbisyo ng Batelec 2 kumpara sa mga lugar na nasa ilalim ng Meralco, gaya ng Batangas City at Santo Tomas? Yan ang tinatawag na gold standard pagdating power supply service, So talagang sa kanila makakaasa ka, mabilis ang serbisyo, yung power supply wala masyadong fluctuation at yung bihang-bihira mo maranasan kasi kami dito sa Manila Yun nga, Sir Nelson naman, mas malayo ang Batangas, diba? Sa Batangas City sana. Ang City, Meralco na pala yan, So, maganda rin ang kaya siya ay mabilis ang pag-unlad. Napakaraming industry, may mga industrial facilities dyan sa Santo Tomas because of stable power supply. Sa Batangas, Sir Nelson, saan po ba kayo sa Batangas? Talisay, nasa Talisay. Batangas. Magkakatabi lang tayo.
Tuusin, di ba? Yun nga nakakalungkot, katambay yan eh. Yung Batangas City at Santo Tomas, Batangas, mas malayo yan kumpara sa Nasugbu, sa Lian, sa Kalatagan, ibig sa Talisay. Pero mas maunlad sila kasi may kuryente silang maayos. Iba yung provider nila doon. Iba kasing provider, mas maganda. Kaya tama nga si Sir Nelson may mga industrial andun, may mga pabrika sa Santo Tomas at sa Tsaka doon nila mas gugustuhin mag-invest. kasi may Ika. stable power eh. Ay, at attorney, Doon sa lugar na may power supply na maganda. bakit naniniwala ang mga lokal na leaders dyan sa Batangas at mga negosyante katulad nyo na mas makabubuti kung ibibigay na sa Meralco ang prangkisa ng Battelec 2? Kasi yun nga, yung reliability, alam natin kasi ang Meralco, wala siyang masamang record pagdating sa power fluctuation kasi napakahalaga ng power fluctuation. Lalo na sa mga companies kagaya namin na marami kaming appliances na ginagamit, so napakalaking bagay ang reliable ang power supply. At saka mas mura lumalabas kasi ang Meralco, kung kagaya namin, we're a resort, about 200 rooms. Kami nagpalagay ng poste, sagot namin yun. Kami nagbayad ng mga transformer. Yeah, yung mga po kami. primary line kami nagbayad yan. Sa Meralco, i-advance mo lang yan, palalabasin nila na deposit. Then after a certain period, say 3 to 5 years, i-refund sa iyo ng Meralco. But sa Battelec, wala. You have to pay. Pati yung linya ng papasok sa bahay nyo, ikaw magbabayad nun sa Battelec. Actually, yun. Palagi ko, Kasi yun din mga binara namin yung linya ng kurente pasok, yung kung kailangan gusto mo ng transformer, bayaran mo yung transformer sa harap ng resort mo. Iba-iba pa. Sa Meralco wala walang ganun Pero yan, Sir Nelson, matanong lang din po namin. Ano po ba yung mga concrete benefits na makukuha ng mga mamamayan, of course, and the mga negosyantes na nagpapatakbo ng economy ng Batangas kung maipapatupad po natin yung joint venture o paglipat ng prangkisa para sa Meralco? Ayun na, number one siguro, napakaraming negosyante ang may engganyo na pumasok sa Yes, Sir Nelson? Naka-phone patch kasi si Sir Nelson kaya medyo nawala-wala ang nagfa-fluctuate din ang ang pati signal. Pati signal nagfa-fluctuate, hindi lang kuryente. Yun nga, tama nga si Sir Nelson, binabagit niya na mas magiging attractive sa mga negosyante kung merong stable. Ang brownout kasi, pinakamahirap i-deal yan lalo na pag summer. Lalo na pag fully book ka, napakahirap pag-deal sa mga customers complaints pag may brownout. At Sir Nelson, meron po ba kayo nakikita mga legal impediments o administratibong proseso na pumipigil para mailipat na sa Meralco ang prangkisa o power distribution diyan sa Batangas from Battelec 2? Ayos doon sa aming kasamahan, may kaibigan kami na nasa Meralco ngayon, si Attorney Arnel Casanova. Siyang nag-initiate nitong partnership between Battelec and Meralco. Sila naman ay nakahanda, very reasonable ang terms and conditions nila na sa tingin nila ay acceptable naman sa management ng Battelec. Pero kung kinakailangan magkaroon ng petition, pumirma ng petition ng taong bayan, palagay ko walang dahilan na hindi pumirma ang bawat isang mamamayan ng Batangas na siniservisyohan ng Battelec na pumirma ng petition ng kuryente from Battelec to Meralco kung kinakailangan. Sir Nelson, nabanggit nyo kanina na mas mura kung sakasakaling magpupunta na sa Meralco ang power distribution dyan. Sa sa kasalukuyan, magkano per kilowatt hour ang binabayaran ng mga taga Batangas per kilowatt hour? Sa Battelec ay nasa 10 ngayon.
per kilowatt hour. 10 pesos per Pero kilowatt may hour. mga other charges pa yan. Oo. So mas makakamura nga talaga kasi sa Meralco nasa 8 pesos yata sila. Plus Yeah. of course yung other charges. So mas 12. So kung sa at the minimum makakatipid sila ng 2 pesos, no? To 3 pesos per kilowatt hour kung Pero bukod ay yung ang sinasabi ko, yung maintenance kasi napakalaki. yung bukod sa Yung maintenance. sakit ng ulo kasi, hindi mahirap i-quantify yung sakit ng ulo pag nagdinegosyo ka. Ayan, Sir Nelson, madako naman po tayo sa welfare ng mga employees, no? Paano po kaya natin pangangalagaan ang kapakanan ng mga empleyado ng Batelic 2 sa oras po ng transition? Ayon doon sa mga kasamahan namin na nagne-negotiate sa Batelic, wala namang magiging problema. Very generous ang offer nila at wala namang mawawala, walang madi-display sa trabahante. Yung pa kailan mag-i-infuse lang ng capital ang Meralco. Tapos yung facilities may improve. So yun ang malaking pagkakaiba niyan, yung serbisyo ay magiging smooth kasi magbukod sa infusion ng capital ng Meralco, of course, yung kanilang expertise and yung best yung mga best experiences nila may transfer. Tsaka sabi nga rin ni Sir Nelson mas maganda yung magiging offer, yung facilities, kumbaga hindi naman na papabayaan yung welfare ng mga trabahante ng Batelic 2. Sir Nelson, kayo na nabanggit nyo na ang mga residente ng Batangas, pati ang mga negosyante dyan, mga local leaders ay willing magpetisyon sa national government kung kinakailangan para mapilipas sa Meralco ang serbisyo ng power distribution sa Batangas. Yung mga kumusta naman ang reception ng mga local governments diyan sa Batangas? Kung are they also agreeable o receptive din ba sila sa paglipat ng kasi alam naman nila yung pasok ng negosyo ay malaki ang epekto pag nag-improve ang serbisyo ng kuryente. Parang domino effect yan Kapag naging maayos yung power supply nila, mas tataas yung number of tourism dun sa Batangas at dagdag pa doon mas lalaki yung number of businesses. Kasi napipigilan sila nape-prevent yung paglaki at paglago ng economy nila dahil kulang sila sa power supply. Domino effect yan. Totoo yan. Bukod sa kasi nasa tourism industry kayo, Sir Nelson, so kung magkakaroon na ng stable power ang Batangas at tuloy na nakapasok ang Meralco sa Batangas, sa power distribution, paano yun nakikita yung pag-ulad ng tourism industry sa probinsya ng Batangas, yung magiging epekto niyan sa tourism? Sa amin kasi ang nakikita ko, makaka-focus kami, ma-upgrade namin yung facilities, may improve namin ang mga services kasi yung perang ginagastos namin sa maintenance, every now and then papalit ka ng TV, papalit ka ng mga freezers, refrigerators, mga air conditioners, magpaparepair ka. So salit na gamitin mo yun doon, magagamit mo yung pera doon sa pagpapaganda. At saka siguro yung servisyo mo mapapaganda mo or baka ma-reduce pa yung rate para maging competitive. So, makakatulong talaga sa paglago ng negosyo, kaya turismo yan o iba pang negosyo na papasok sa atin dito sa Batangas. At paano naman diba nakikipag-usap ang Meralco sa Batelic at nakikipag-usap din ang Meralco siguro sa mga stakeholders diyan sa Batangas. Paano kayo binibigyan ng assurance ng Meralco na they will provide you stable and sufficient power supply?
palagay ko given yan, reliable. Kasi ang Meralco, yung nga sinasabi natin, siya ang number one, pagdating sa power supply ay number one ang Meralco. Subok na sila, subok na ang klase ng serbisyo nila. So palagay ko, wala nang question doon sa quality ng service na kaya nilang ibigay. They're very capable, kaya nga malakas sa loob nila, willing silang mag-infuse ng additional capital, willing silang mag-upgrade ng mga facilities and services, and willing silang mag-offer ng packages na sa tingin nila ay attractive doon sa mga stakeholders ng Battelec. At ayan Sir Nelson, baka meron po kayong panawagan sa mga residente, negosyante at civil society groups sa mga ahensya ng gobyerno upang pabilisin ang aksyon sa krisis po ng kuryente dito sa inyong lugar sa Batangas. Doon sa ating mga kasamahan sa negosyo, sa turismo, iba pang negosyante sa Batangas, iba pang mga mamamayan ng Batangas na affected ng power supply ng Battelec. Ang panawagan ko lang ay sana tayo magkaisa, ating pagtulong-tulungan na suportahan ang effort ng Meralco Battelec Partnership. Kami kasi through Batangas Forum, ako kasi bilang presidente ngayon ng Batangas Forum, yan sa aming mga advokasya at saka initiative, nagawa kami ng resolution para ang partnership ng Meralco at Battelec. So napakalaking bagay po ito para sa probinsya ng Batangas. Maraming salamat pong muli, Sir Nelson Terrible, sa inyong pagpapaunlak sa amin dito. Muli, nakasama natin si Sir Nelson Terrible, ang presidente ng Batangas Forum. Sir, baka Maraming salamat din sa inyo.